pag-usapan na po natin, Kuya Will, binanatan si VP Sara Duterte? May batas tayo na dapat sundin. Mga kababayan, oy, etong si Kuya Willie. Mga kababayan, bakit biglang kumabig? Bakit kaya biglang nagbago ang isip or biglang nagbago ang ihip ng hangin? Dahil ba nabash nung nakaraang araw? At nag-ani ng samut-sari, libu-libong reaksyon. Mga kababayan, doon sa pagdedma niya, doon sa isang PWD na biglang tinalikuran. Ang sabi pa sa akin, nung ibang nag-PPM, sir, mali ka naman fake news ka. May sipon daw si Kuya Will, kaya tinalikuran niya ito. Uy, may sipon, tinalikuran, samantalang yung nagpapapicture, okay lang. Pero yung PWD, tinalikuran. Ngayon mga kababayan, gaano katotoo na itong si Willie Revillame ay kaya niyang ipakulong? Mga kababayan, itong si Sara Duterte, kung sakaling siya po ay mananalo bilang isang senador at maging senator judge sa impeachment trial. Tayo ba ay ginogoyo nito? Dahil sa boto, sabi po ng isa nating viewer dyan, ginagago lang tayo niyan ni Kuya Will. At sabi naman po ng iba rito mga kababayan, yan ay propaganda lamang para manalo. Crisanta Capulong, Victoria Galvez. Eto, pakinggan natin ang pahayag ni Kuya Will. Binababoy na lang yung pangalan ni Kuya Will. Teka lang ha. Kuya Will Issues naman po. Sir, ayun nga po, nabanggit kanina na pasok po kayo sa Magic 12 and so there is a possibility that you will become a senator come June, July. Yeah, that's right. And with that comes the issue of impeachment po. Do you have a personal stance on this na po? I cannot comment on that right now. Una, hindi pa ako senador. Oy. Hindi ko pa alam kung ano yung ebidensya. Naku Hindi ko po. pa alam kung ano yung mga mangyayari. Teka lang mga kababayan, hindi pa rin niya alam ang ebidensya. Wala, hindi nanonood to mga kababayan. Wala po, hindi siya updated. Kailangan makita ko muna yung reklamo. Aha. Kailangan makita ko ano yung pinapahil sa Vice President. So, di ba? There's a law. May constitution. I will follow the law. I will not follow my emotion, my friendship, kung kanino man. Ang susundin ko dito, kung ano yung sinasabi ng Oy, I will not follow my emotion. I will not follow a friendship. Yari ka ngayon, BP Sara Duterte. Paano kaya yan? Totoo kaya yun, mga ka-Chipinatics? Kayo ba? Ano palagay ninyo? Sige nga, type 1 kung naniniwala ba kayo kay Willie Revillame. Type 2 kung tayo ay ginugoyo lang nito para sa kanyang boto. Sige nga. Tingnan ko yung mga komento nyo dyan, mga ka-Chipinatics. Please type 1. Kapag kayo ay naniniwala, type 2. Kapag ginogoyo at ginagago lamang tayo, neto ni Kuya Will. Sige nga. Antayin ko yung sagot nyo. Sabi ni Rino Angel, bobo lang ang boboto sa'yo. O, number 2. Tita Etilin, Alin, Arsenas, Ronald, Imelda Castro, puro number 2, Mami Piar, naku po, Leonardo Blue, Lily Buado, Lily Hermosa, David Junior Pado, Prado, PB, Lori Pajardo, ayan, puro number 2, Ungas. Alam naman natin mga kababayan, unang-una, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit ako ay kasama nyo po sa number 2. Pero tignan mo, kunwari hindi muna natin alam yung pagkukunwari ni Willie Revillame. Sakyan lang muna natin, pakinggan natin kung ano yung kanyang mga sinasabi. at kung ano yung ebidensya. Aha. Kung guilty, di, ano gagawin ko? Di ba? Susundin ko yung tama. Ohoy. Pero kung di guilty, dito na ako sa hindi guilty. Yun, Mahirap no? kasi mag-comment right now. Una, I just wanna Mahirap kasi mag-comment right now. Oh, English yun ha? Wala eh. Hi. tell you, hindi pa ako nakuupo sa Senado. Aha. So I decided to comment on the impeachment. At wala pa akong nahahawakang reklamo about ano. Even the Senate President, hindi ba nga, kailangan daw yan sa June 2 na gawin para malaman natin lahat ng reklamo. Mahirap kasing madali na isang bagay na biglaan eh. Pinag-aaralan niya. Sa katandaan niyo po ito, ayun, yan sa pangalawang presidente. Aha. Pangalawa, vice presidente po ang
kinakasuhan dito. Napakabigat na decision ito sa bawat senador. Actually, alam ko, impeached na siya sa Congress, pero is she guilty? Hindi pa eh, wala pa eh. Wala pang mga trial. Naku po, mga kababayan, sabi ay complete opposite statement of a hunghang. Ah. So about the impeachment, I'm sorry, I cannot comment on that. I don't have the evidence, and I don't know what's the cause of this impeachment. Yun lang. Thank you. Naku po, mga kababayan. Ayan abangan namin yan, Willie. Kasi, bakit aabangan natin? Mahirap kasi, dapat tayo lahat, mga kababayan, pagtulong-tulungan natin, naalisin natin si Willie. Kasi kapag hindi na tayo nagtulong-tulong, makakapasok to, number 5. Anak ng tinapa, mga kababayan, anong gagawin nito? Wala, magkikending-kending lang daw doon. Kapag makikipagdebate, bawal. Sabi niya, no! Kending-kending! Yun lang daw ang gagawin sa atin, sa Senado. Hindi na magtatrabaho. Hello po, sir. EJ Makababad po from Philippine Start. Sundan ko lang po yung question niya po. Are you now preparing po to be a senator judge po? Kasi pasok nga po kayo sa Magic 12 sa mga pre-election service, but are you somehow preparing na po to be a senator judge? Kasi sabi po ni Senate President Escudero na tatawid po siya sa 20th Congress. So, are you preparing to have lawyers po or studying po the articles of impeachment kahit wala pa po kayong nababasang mismong complaint? Ayoko naman maging confident na panalo na ako. So, mahirap naman maging ano muna. Siyempre, gusto ko muna makikita yung talagang I'm with the senators, no? Well, about dun sa, siyempre, pag-aalalan mo to. Ngayon, nasa isip ko na, sino yung mga gagaling na abogado kukuhanin ko, the young and the seniors, para ma-contribute sa amin. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman ako magdidesisyon dito basta-basta. You have your team, you have your legal team. So, lahat ng ito, hindi ba pag-aaralan nyo? Tama ba to? Ano ba ang batas dito? Ano ba dapat natin gawin? Ano ba magiging decision ko dito? With talaga kung dapat ba? Kailangan bang i-impeach? Pero ba talagang kasalanan? So, aaralin natin. Pero, maganda yung tanong mo, in my mind, siyempre dapat prepared ka. Kaya lang, wala pa akong pinangahawakan about impeachment. Alright po. So, Di ba okay sana yung kanyang desisyon na ganon? Ang problema, mga ka-GP Natics, alam naman natin kung saan ito si Willie Revillame. Di ba? Alam natin nakakampi ito ng mga Duterte. Hindi niya gagawin yon. At ito ang katanungan sa kanya, mga ka-GP Natics. Saang ahensya daw siya gustong pumunta? Halimbawa, siya po ay nanalo. Ito ang sagot niya. Padilla po gusto niya noon mag-constitutional amendments kasi gusto niya mag-federalism. Kayo po, ano naman po yung Senate Committee po na balak po ninyong salihan if elected po? Well, sa totoo lang, when I talk to Senate President Cheese, minsan sabi ko, hindi naman kami sisiguradong nanalo. Kung ako ang tatanungin mo, gusto ko yung talaga lagi nakakatulong, DSWD at yung PhilHealth or DOH, Department of Health. Bakit? DSWD, DOH. Yung gusto niya daw puntahan, mga kababayan. Sabi ko nga Will, huwag mo nang sirain yung mga, may mga tao ka naman talagang nauuto. Di ba? Marami kang taong nauuto, lalo sa programa mo. So, huwag mo nang sirain yun. Mabuting tao ka na para sa kanila eh. Ang problema, mga kababayan, kapag tumakbo ka pa sa Senado, talagang masisira ang buhay mo. 'Di ba? Ito pa, mga ka-GP Natics. Kung gusto talaga niyang tumulong, pwede rin naman siyang sumama sa DSWD kung tutuusin. Kung talagang pagtulong ang hangarin, hindi mo na kailangan pumunta sa Senado para manggulo, magpabigat. Sasakit lang ang ulo ng mga tao ron. Dadagdag pa ang isang Robin Padilla. O madadagdagan pa ang isang Robin Padilla. Ikaw ay magiging Robin 2.0. Mga kababayan, kaya po hindi ako naniniwala sa sinasabi nito. Dahil unang-una, sino ba at kanino ba nakakapit si Willie Revillame? Diba ito po ay nakakapit sa mga bilyar? Alam naman natin ang issue sa mga bilyar.
Ang Bilyar, mga kababayan, sila din ang nagpayo dito kay Sara Duterte na tumakbo bilang Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi daw po siya mahabol. 'Di ba? Kung sino man yung pinagtataguan niya at kung sino man yung sinasabi niya na habol sa kanya kapag hindi po siya nakaupo. 'Di ba? Alam natin 'yan. At itong si Willie Revillame, makadigong din to. Grabe, itinaas pa nito ang kamay ni Digong. Tapos mga kababayan, talagang ang kanyang mga binibitawan ay ito daw si Digong ay parang santo. Na napakabait, matino, wala daw ka-ere-ere. Hindi daw nag-iisip ng masama laban sa kapwa. Anak ng tinapa, bulag ka ba? At saka yung sinasabi nyo kanina, ang lahat ng tao nag-aabang sa Quadcom. Ito mga kababayan, think of it. Sabi niya kanina, siya daw ay makatao, makapilipino, makamahirap. 'Di ba? Kung iisipin po natin, tayo nag-aabang sa Quadcom, Mami Piar. 'Di ba? Tayo nag-aabang sa Quadcom. Talagang super excited tayo, ginagawa nating teleserye yung Quadcom. Para tayo ay makarelate kung ano ang nangyayari dito. Sabi niya, wala siyang alam kung ano yung mga katibayan at wala raw siyang alam kung ano ba yung kasalanan ni VP Sara Duterte. Pero alam niya na na-impeach na si Sara Duterte. Anong klase yun? Mga kababayan, nagkukunwari na walang alam? Tapos dito, sasabihin niya, batas ang dapat umiral. Walang kaibigan? Walang friendship? Di ba sabi niya kanina? Wala daw friendship basta batas ang pairalin, mga ka-GP Natics. Totoo ba yan? Di ba? Walang gagawin dito, sa totoo lang. Kahit nasabihin mo na ikaw ay ipakukulong mo, handa kang kasuhan, handa kang bumoto, kung ano yung makikita natin, bakit kayo paniniwalaan? Kung ang statement ninyo ay ang mga Duterte ay mga walang kasalanan, ang Duterte ay hindi nag-iisip sa kapwa. Willie Revillame, tandaan mo ang sinabi. Ito ba ay hindi pag-iisip sa kapwa? Sabi ni Digong, nagtatanim siya ng ebidensya. Di ba yun ay nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa? Nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Yung statement ni Sara Duterte, patayin ang presidente, patayin ang first lady, patayin ang Speaker of the House. Hindi ba yun ay pag-iisip ng masama laban sa kapwa? Ang totoo niyan, inuungas lang tayo nito, inuurat lang tayo. This is part of the strategy of the Dutertes. Bakit? Lumayo itong si Willie Revillame, hindi siya sumali sa PDP, hindi rin siya nag-pro-government, gumitna lang siya, mga kababayan, para lahat makuha niya. Kaya ngayon, yung kanyang statement, kunwari, siya daw po ay susundin ang batas. Teka lang, it is also a complete opposite. Sabi mo, pag kayo dyan umupo sa Senado, hindi nyo na kailangan gumawa ng batas, sabi ni Willie Revillame. Dahil, ang mahalaga yung makatulong tayo sa tao. Paano ka nga tutulong sa tao kung hindi mo i-implement ang batas na nag-i-exist? At ano ang function ng isang senador, di ba legislator? To craft a law. Kung ikaw mapupunta doon, hindi ka naman magka-craft ng law, magkikendeng-kendeng ka lang. Di ba? What's in it for us to have you there? Wala kaming mapapala. Wala kaming aasahan, tama? Hindi mo nga alam yung mga batas eh. Baka mamaya maging Robin Padilla II ka lang. Constitution Section 2. Tapos ang sasabihin mo lang, kagalang-galang. Okay. Ako po ay sobrang nagpapasalamat ay isang maganda,
kagalang-galang, matalino. Oh, mga ganon. Just me, mag-hep-hepore ka lang daw doon, sabi ni Ma'am Allen Arsenas. I move. Diyos ko, mga kababayan. Kaya, dito hindi natin to pinapaniwalaan. Kahit paulit-ulitin niya na sabihin na siya po ay susundin niya ang batas, hindi po ako naniniwala. Kaya yung mga nanonood dito, please, help us, mga kababayan. Alisin natin sa sa top 12 si Willie Revillame. Parang awa nyo na. Ang Pilipinas, lalong magiging, ang Pilipinas kapag halimbawa or ang Senado, kapag nakapasok si Willie Revillame, ang tawag sa Senado ngayon, mga kababayan, hindi na Senado. Ano na? Agency of Clowns. Diba? Magbubum tarat-tarat lang daw doon. Kasi ganito yan, kung totoong tao ka talaga, gamitin mo yung naisin, yung purpose, yung goal mo, 'di ba? Umpisahan mo sa maliliit na tao. Dito pa lang nasubukan ka na eh. Sa mga nagsasabi fake news daw ako, bakit ko ibabalita kung fake news? May article na lumabas, 'di ba? Meron din nagpatunay, kahit picture lang yung pinakita ko, nakita nyo doon pa lang sa picture na dalawa, ang sabi doon sa kwento, nagpapapicture si Willie. Doon sa mga fans niya. Siguro, magaganda ang attire. Diba? Tapos ngayon, nung tapos na sila magpa-picture, lumapit ngayong PWD, may dalang sampagita. Yung itsura, mukhang mabaho. Diba? Kaya siguro ganun, yung isip ni Willie, mabaho yan. Yayakap sa akin, ganon. Diba? Napaka-negative, mga kababayan. Kung sinabi, at ang palusot nila, nagpaliwanag na siya daw ay mayroong sipon. Kung mayroong sipon ka, dapat doon pa lang sa unang mga tao na nagpa-picture sa'yo, hindi mo na nilapitan. Diba? Kaya ka nga nilapitan din nung nagtitinda ng sampagita dahil alam niya na ganon ka sa mga tao. Ano yun? Very selective. Tapos sabi, bigyan na lang ng jacket yan. Hindi man lang sinabi, kung halimbawa, sabi natin just for the sake of the argument, may sipon siya. Dahil nga ang matanda mas mahina kaysa sa mga bata. Nagpa-picture siya sa mga bata. Magaganda yung damit, magagara. Tapos here come the matanda. Di ba sasabihin niya, pasensya ka na tay, huwag ka nang lumapit sa akin. Kasi sinisipon ako. Baka mahawaan ka pa ng sipon ko. Okay pa sana yun, di ba snack ko? Ang problema hindi eh. Hindi man lang pinansin yung matanda, hindi man lang inabisuhan. Sabi lang din nyo dun sa mga staff niya, bigyan na lang ng jacket yan. Sabi ni Joni, wag mong banatan si Inday Sara, baka manghina ang boto mo sa taong bayan. Si Willie. Ang problema nga, mga kababayan, ito parang namamangka sa dalawang ilog. Kasi alam niya, si Willie Revillame, hindi talaga ito iboboto ng mga may utak, ng mga nakakaintindi, at syempre, ng mga loyalista. Matatalino kaya, mga loyalista, di ba? Etong si Willie Revillame, kahit na ganyan ang gawin niya, mga kababayan, dahil nandito kayo, syempre, kayo ang isa sa mga nagpapakalat, di ba, Tita Josephine Makatulad, double standard, etong si Willie Revillame. Ngayon, yes, indeed, sinasabi niya na ipapakulong niyo si Sara Duterte. Nakakasuhan niya, susundin niya ang batas. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, paano tayo nakakasiguro? Kaya wag na tayong sumugal sa isang kagaya ni Willie Revillame. Doon tayo sa marunong. Doon tayo sa hindi lang parang pinabili ng suka. 'Di ba? Doon tayo sa mga tao na alam na yung gagawin, at doon tayo sa mga tao na hindi mo natuturuan at mag-OJT pa. 'Di ba? Yari tayo diyan.
Mga kababayan, ang tawag na sa Senado ay sina artista Robin Revilla, Lapid, pag nanalo pa sina Bondok at Revilla. Ayun na. Mga kababayan, iba na ang tawag sa kanila ngayon. 'Di ba? Senate of Katatawanan. Wala na. Wala nang titingin sa kanila. Baka wala nang makikinig. Mga kababayan. Oy, Ma'am Brenda Barton, salamat ha. Ay, oo nga pala mga kababayan. Magwa 100k sa subscriber na tayo ha. Please, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe na kayo.